So guys, welcome to my channel, Janriscar Vlog. Muli ako si Risa nagbabalik. At ang topic natin ngayon ay kung ano-ano ang mga requirements para sa marriage license. Pero guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, comments, and subscribe. Pakiclick na rin ang bell. Then select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Sa video na ito guys ay malalaman nyo kung ano-ano mga requirements, saan makukuha para kayo ay makasal. So panoorin nyo po ito guys para may idea po kayo at may matutunan po kayo. So guys, ano nga ba ang marriage license? Ito po ay represent the authority to enter a contract of marriage. This is granted to the couple by the state only after the proper government official has inquired into their capacity. You are generally not allowed to get married in the Philippines unless you have obtained a marriage license. So, hindi po tayo makakasal kung hindi natin ang requirements, ma-meet ang marriage license. O, di ba, no? Ito yung para mabigyan tayo ng marriage contract. Meron pa, is a document that authorize a person and her soon to be supposed to marry anywhere in the Philippines. O, di ba guys, no? Document siya. Para makasal, no? Saan mang parte ng Pilipinas. So, back to topic na po tayo guys. Number one talaga nito guys ay may pera po talaga dapat. Kasi lahat ng requirements na ito guys ay may kaukulang bayad. So ito da. Ano-ano ang mga requirements? Una, birth certificate. Dating NSO, ngayon PSA na po tayo. Pareho po yan ha, si girl and boy. Kung halimbawang busy, pwede pong kumuha sa online. Pangalawa, Sinumar. Ano po ba ang Sinumar? Certificate of No Marriage. Bakit? Para malaman po dito guys kung ikaw ay kasal ba. Makikita rin kasi doon guys kung ikaw ay nakasal na. Tapos kung papakasal ka ulit, di ba? Yung mga balo, divorce, mga etc. malalaman po diyan guys. Ang validity naman dito guys ay 6 months lang. Yung Sinumar. Pangatlo, sedula. O barangay, pwede sa munisipyo, o barangay clearance. Ayan, dito lang po natin sa barangay. Certificate of attendance ng mga family planning, pre-marriage counseling, yun, magpapaka-schedule po tayo niyan. Sa munisipyo din po yan. Parental advice or parental consent. O, parental consent, 18 to 20 years old. Parang lang ito guys, waiver na susulat lang yung may pipil upan yung magulang, no? Parent advice naman 21 to 25 years old. Doon po ito ha. Yung sa amin noon guys is lang, nag-appearance lang ako kasi 24 years old na ako noon ikinasal. Yun, nag-appearance lang yung ko guardian kasi nando sa probinsya ang magulang ko yun, counting, tinanong lang siya doon, counting katanungan lang, ayun, okay na. So, yung sa asawa ko naman, hindi na kasi 26, magto 26 years old na siya. So, kaya hindi na siya inanuhan. Pang-pito naman guys, valid IDs, at least 2. ID picture, 1x1 or 2x2. Ayan guys, ipa-xerox na natin lahat yan ng tigdadalawa bago tayo. Mayroon pang isa. Marriage license application form. Diba? Application. Pipilapan po natin to guys na dapat. Kasi naipasa na yun, lahat-lahat, no. Pilapan. Dapat tama lahat ang details, information. Kasi guys, mahirap pag may mali. Mag-a-appear talaga yun. Ngayon naman guys, mga 10 days siguro ito or up, mga 1 week, kukuha na. Ngayon, ang validity nito is 120 days lang. So guys, bali ang makukuha na natin ay ito na, Certificate of Marriage na. Papakita ko lang sa inyo yung amin dati, no? Yung amin dati.
Ayan, yan na yung pipirmahan yun. Lumang-luma na to guys. Oh, andito ito na yung pag nasa simbahan na kayo or saan kayo magpapakasal, yan, pipirma yung mga ninong at ninang. Kayo muna, syempre. Tapos, yan, pipirma yan. May certificate na siya ng marriage, yan. Certificate of marriage. Gutay-gutay na siya, guys. Pakita ko lang sa inyo sample. Andito yung pirma naming mag-asawa, yan. Tapos, yung mga ninong at ninang. O, yan. So, guys, ito naman siya. Pagka na-forward na ito, ito rin yung lalabas sa ating PSA o NSO Patuhayan. So, papel lang po ang pinagkaiba niyan. Ito rin kung tapos na ito, na-forward na sa natin, sa civil register. Ito rin po, ganyan din po ang lalabas sa ating certificate of marriage sa PSA or NSO. So guys, merong iba guys na nakasal, lalo na sa maramihang kasalan, pero hindi nag-comply ng mga requirements. Hanggat maaari din po guys, ay huwag tayong magpalakad. Dapat po tayo ang maglalakad ng ating mga documents. Sana guys, may natutunan kayo sa video na ito. Don't forget to like, share, comments, and subscribe. Pakiclick na rin ang bell. Then select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Hanggang sa muli. Bye-bye!